Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 8 patay sa bagyong Karina, Butchoy at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 300 persons deprived of liberty mula Bilibid inilipat sa Iwahig Prison and Penal Form sa Palawan. Malaki ang benepisyo ng Pogo Ban ayon sa economic managers. Brigada Eskwela 2024, pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumaas sa 8 ang bilang ng mga namatay sa Mindanao dahil sa sunod-sunod na matitinding pag-ulan at pagbaha ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa huling ulat ng NDRRMC, naapektuhan ng Tropical Cyclones Karina at Butchoy kabilang ang Southwest Monsoon o Habagat ang iba't ibang lugar sa bansa. 7 katao ang kumpirmadong patay lahat sa Mindanao, samantala may isa pang naiulat na fatality sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na kasalukuyang kinukumpirma ng NDRRMC. Bahagi din ng report na 866,483 na individual o 179,744 na pamilya ang naapektuhan ng Karina, Butchoy at Habagat sa Mimaropa, Western Visayas, Central Luzon, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Socsargen, Caraga at Bangsamoro. Umabot naman sa 8.74 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ayon sa NDRRMC. Nasa 300 persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City ang inilipat sa Iwahig Prison and Penal Form o IPPF sa Palawan ayon sa Bureau of Corrections o Bucor. Ayon sa Bucor, ang paglilipat ay parte ng jail decongestion sa NBP at upang madagdagan ng manpower ang mga ibang kulungan na mayroong food production projects. Bago ang ginawang paglilipat, sumailalim muna ang 300 PDL sa accounting, frisking at medical check-up upang matiyak ang kanilang mga kalusugan. Dumating ang mga PDL sa IPPF sa Palawan noong Linggo kung saan sinamahan ng mga ito ng nasa 100 corrections officers kabilang na ang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT. Binaliwala ng economic managers ang magiging economic losses dahil sa ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mas maliit pa sa kalahati ng 1% ang kontribusyon ng POGO sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa datos noong 2022. Quote-unquote, the benefits of banning POGOs outweigh the cost. Ito ang pagdidiin ni Balisacan. Dagdag ng kalihim, maliit lamang ang losses sa ekonomiya ng bansa kung ikukumpara sa mataas na social and reputational costs kung mananatili pa rin ng POGO. Samantala, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ngayon ng House of Representatives ang pagbuo at pagpasa ng isang bill sa ban ng POGO. Ayon kay Romualdez, kanya nang kinausap ang ilang House leaders at top secretariat officials para makagawa ng proposed legislative measure upang matigil ang POGO operation sa bansa sa pagtatapos ng taon. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang Brigada Eskwela 2024 ngayong araw. Sa kabila ng masamang panahon, nagsilbing panauhing pandangal si Angara sa Neptali A. Gonzales National High School sa Mandaluyong City bilang bahagi ng division kick-off ng brigada sa lungsod. Sinalubong ito ni Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos at ng ilang opisyal ng DepEd. Tema ng Brigada Eskwela ngayong taon ay bayanihan para sa matatag na paaralan. Ito ang unang brigada ni Angara mula ng opisyal na maluklok ito bilang kalihim ng Department of Education o DepEd noong July 19. Ayon sa kalihim, as of July 23, nasa 14.8 million students ang inaasahang magbabalik eskwela sa pagbubukas ng mga paaralan sa July 29. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.